Hello po sa inyo lahat. Ako nga po pala muli si Mr. XYPH. So, ang topic ko for today is also decision theory, decision making under risk. So, bago tayo magsimula, kung interesado kayo sa mga ganitong video, sa mga ganitong topic, huwag ka nang mahiyang pindutin ng like, subscribe, and click the notification bell. Malaking tulong na po ito para sa ating ikaunlad ng ating channel. Tara na, subscribe na. So, kung nung nakaraan, ang topic ko is decision making under uncertainty, na ang ibig sabihin ay walang katiyakan. Ngayon naman is decision making under risk, na ang ibig sabihin ay peligro in Tagalog. Mr. XY, diba same lang yun? Hindi. Kasi ang risk ay part lang siya ni uncertainty. While yung uncertainty ay napakalawak niya. As you can see the Venn diagram here, all risks are uncertain, while not all uncertain is risk. Ano naman ang kinalaman nito sa decision making? So, meron tayong uncertainty versus risk. Sa risk ay pwedeng ma-predict lahat ng possibility ng future outcome. Sa uncertainty, hindi. So, sa risk, pwede daw ma-manage. Sa uncertainty, hindi. Anong ma-manage? Yung mga events, tsaka yung mga alternative decision. So, mas ma-manage natin based on the probability na naka-assign dun sa bawat event. Sa risk po, ay pwede daw masukat at mabilang. Dahil, alam natin yung mga data na nakalagay. So, mas may idea tayo kung ano yung gagawin natin dun sa mga decision na yun. Sa risk, so pwede daw mag-assign ng probability kada events. Yun nga, yung nabanggit ko kanina, diba? Kaya mabilis siya na ma-manage dahil may mga assignment na kada events, yung mga probability. Pero sa uncertainty ay hindi po. Kasi sa uncertainty po, ano yan kapag wala kang idea kung ano magiging outcome. So, nakabase ka lang dun sa personality. Diba? Nung una, meron tayong Maximax. Kaya lang naman natin ginamit yung Maximax kasi optimistic yung person na yun, diba? Pinipili niya yung pinakamataas. Diba? Ganun din si Hurwix. Realistic naman yung tao na nag-assign lang siya ng probability na magiging success yun. Pero under pa rin siya ni uncertainty dahil wala namang probability kada event Ayun yung pinagkaiba nila. Risk at uncertainty ay magkaibang terms. Pero maraming nalilito dito. Sa pag-manage ng risk ay madali lang dahil pwede nating matukoy at mas madaling gumawa ng mga solution based sa mga experiences, while sa uncertainty, mahirap makontrol dahil kulang sa data. Maraming parameters ang involved at hindi din mapredict ang outcome. Ang decision making under risk, dapat present itong mga data na ito. So dapat meron doon tayong alternatives at states of nature. So ano ibig sabihin nun? Yung alternatives ay yung mga decision. So mamaya, ituturo ko sa inyo kung alin doon yung alternatives tsaka yung states of nature. So, pangalawang data po na kailangan natin, syempre, kailangan natin ng probability bawat states of nature, di ba? Favorable, unfavorable, tsaka average. Ayun yung ibig sabihin ng state of nature, ha? Pag alternatives, yun yung mga build small, build large, mga ganun. Kung nanood kayo dun sa topic number 1 ko, so, mas mauunawaan nyo tong sinasabi ko na to. Kaya panoorin nyo na yung first video para may continuation po. So, pangatlong data po na kailangan natin, yung perfect information. Yun yung perfect information na galing sa isang company na nagko-conduct ng mga survey. Dahil yun, mas accurate yun dahil tao po yung tinatanong nila. Yung mga nagko-consume ng mga item. Diba? Yung sa company ng AC Nielsen ay nag-conduct sila ng survey. So, ganun. So, lumalabas yun. Yung sinasabi na perfect information. Kapag galing sa labas, yung mga gumagawa ng mga data, diba? Hindi indoor sa company. Kasi may sarili tayong data gathering. So, sila, may sarili din silang data gathering. Na kung saan yun daw yung perfect information. So, dito papasok ang expected monetary value. Expected monetary value or yung EMV at expected opportunity loss or EOL. So, yun. So, sa EMV, dito natin makukompute yung average outcome ng mga future events na maaaring maganap at hindi maganap. Sa EOL naman, para lang itong minimax criterion. Pero sa last part ng ating solution, dito natin magagamit yung probability para malaman natin kung ano yung magiging loss natin kapag nakapili tayo ng desisyon. Yun, sana nagets nyo po. Kumbaga, ina-expect mo na merong kang loss, pero dapat yung pinakamaliit na loss yung pipili natin, diba? Kasi minimize natin yung risk. Our problem is related to Unilever. Yung Unilever 1 natin, Sana po mapanood nyo po yun para mas maintindihan nyo po ito dahil yun,
is under uncertainty. Mas magagets natin yung meaning ng risk kapag nalaman nyo po dun sa first problem natin kung ano yung pinagkaiba nila. Kaya ibababa ko na lang yung link sa description at i-click nyo na lang po yun. Our problem: Queen is the financial analyst of Unilever in previous problem. She was able to determine further the probability of occurrence of each type of market. The probability of occurrence is 15% that the market is favorable, 25% that the market is average, and 60% that the market is unfavorable. She also finds out that she can purchase the information on what really will happen with the market from AC Nielsen at $800. The figures are summarized in table below. What will be Queenie's decision? How much gain or loss will she expect for the company? Should she buy the perfect information? Why or why not? What will be the decision to minimize opportunity losses? So, this is our data of payoff table summary. Yan po yun. Kinonvert lang natin yung problem statement kanina and then, ayun na siya, table na siya. Yan yung payoff summary natin. So, sabi ko nga kanina, ipapaliwanag ko yung mga data na kailangan natin. So, ito po yun. Yung favorable, average, and unfavorable, ang tawag po sa kanya is states of nature. So, dito po sa expansion plan payoff, ito yung alternatives decision natin. Kung magko-construct daw tayo ng large plant, magko-construct daw tayo ng small plant, or wala tayong gagawin. Ayun po yung ibig sabihin ng ating mga alternatives decision natin. So, syempre, dahil under risk yung ating topic, syempre, meron tayong probability. Yung probability na yan ay nagre-rely dun sa ating favorable, average, tsaka yung unfavorable. So, sa kanya po yan, kay states of nature yon. And then, yung last na kailangan natin data is yung cost of perfect information. So, based sa problem kanina, $800 daw yung cost ng perfect information. So, ilalagay natin siya dito sa ating table. So, dito natin malalaman kung mag-purchase ba ng perfect information or hindi at bakit. Ang una natin gagawin is to set up the expected monetary value table. As I've said a while ago, it calculates the average outcome of all future events that may or may not happen. So, ang step 1 nga po ng pag-calculate ng ating expected monetary value ay computein nga natin muna yung EMV ng bawat alternative. So, ang formula po ng ating EMV sub I is equals to F sub I multiplied by the payoff of the favorable plus the alternative na payoff natin, i-multiply natin dun sa probability naman ng alternative plus yung data naman natin dun sa unfavorable, multiply naman natin siya sa probability ng unfavorable, syempre. So, ayun nga po yung mga kailangan natin para makompute natin yung tatlong sagot, which is yung EMV ng bawat alternatives decision natin. So, apply lang natin yun, substitute lang natin lahat ng value ng table. So, ito na po yung magiging sagot niya. Sa EMV sub 1, meron po tayong negative 2.9. Sa EMV sub 2, meron po tayong negative 0.05. And sa ating EMV sub 3, meron tayong 0. So, lagay lang natin siya dito sa ating table. So, ayun na po siya. So, sa ating step 2, na pag-compute ng ating maximum EMV with decision, so, sabi nga dito, ang maximum daw ng EMV ay kaparehas lang daw ng EV without PI. So, ibig sabihin po nun, expected value without perfect information. So, yun po yung meaning ng maximum ng mga expected monetary value. So, para makuha natin ang expected monetary value, ay kukunin nga po natin yung maximum nila. So, meron po tayo mga data na negative 2.9, negative 0.05, at 0. So, ang maximum doon ay yung 0. Mr. XY, saan nakuha yung mga data na yun? So, dun sa step 1 natin, kinumpit nga natin yung bawat EMV, diba? So, ginamitan natin siya ng probability para makuha natin yung sagot doon. So, ito na po yung naging sagot niya. And then, yung magiging maximum niya is 0 dahil negative nga yung kasama niya. So, 0 na yung sagot doon. So, ang decision ay nag-fall dun sa do nothing. At ang payoff mo, syempre, wala. Dahil 0 nga yung naging sagot dito sa maximum, diba? Yun po yung ating step 2. So, ito na po yung magiging data natin. So, meron na siyang laman and ang next natin kukunin ay yung maximum ng bawat column, which is maximum ng bawat event or yung states of nature. So, papasok tayo dito sa ating step 3 na determine the maximum payoff per column corresponding to each market. O yung market doon, yun, state of nature din yun. So, meron tayong F equals favorable, A equals average, U equals unfavorable. So, yan, gagamitin natin yung mga symbol na yan para mas madali nating ma-determine yung mga data. So, para makuha natin yun, so kailangan din natin ng tatlong data rito.
So meron tayong max sub F, max sub A, and max sub U. So kukunin lang natin yon. So sa max sub F, lahat ng value dun sa favorable, kukunin natin yung maximum dun. So sa maximum ng alternative, kukunin natin yung mga value ng payoff nung alternative naman. So ganun din sa letter U, yung mga data naman sa unfavorable. Para makompute natin yan, so yan, substitute lang natin yung mga data. So ito na po yun. So sa max sub F, meron tayong 12 na maximum. So sa ating alternative, ang maximum natin dun is 2, and sa unfavorable naman natin, ang maximum natin is 0. So yun, 0 lang ulit siya kasi negative yung kasama niya eh. So ayun po yun. So ito na yung magiging table natin. Yan, yung mga nakabilog na yan, yan po yung sinagot natin. So halos kalahati na yung nasasagot natin. Okay, so ang next naman natin kukunin dito ay yung VWPI, na ibig sabihin na value with perfect information. So, para makompute natin ang perfect information, so dito tayo papasok sa step 4. So, determine the value with perfect information per column, VWPI sub I. So, sa F, meron po tayong favorable, sa A meron tayong average, sa U meron tayong unfavorable. So lahat yan gagamitin natin kapag column yung ating i-compute. Okay, so sa pag-row, number naman yon, I yon, sub I. So dito, meron tayong value with perfect information ng F, value with perfect information ng A, value with perfect information ng U, which is yun nga yung mga nabanggit kong abbreviation niya na F, A, tsaka U. So, yung maximum nung F, i-multiply daw natin sa probability ng F. So, ganun din yung gagawin natin sa alternative at sa unfavorable. So, sa next slide, ito na po yung magiging answer natin. So, 12 times 0.15, yung 0.15 dyan ay yung 15%, ibig sabihin nun. So, meron tayong 1.8, tapos sa ating alternative na value, meron tayong 2 times 0.25 equals 0.5. So, sa ating VWPI ng unfavorable, matik na yun na 0 kasi multiply by 0 eh, diba? So, yun na yung magiging answer natin sa ating table. So, ito na yun. Yan, imagine na lang. Yan, isa-isa na natin siyang sinasagot. So, next naman natin kukunin dito ay yung expected value with perfect information naman. So, sa expected value with perfect information naman, i-sum up lang natin yung sinagot natin kanina na VWPI. So, ito na nga po yun. Yung ating step 5 na determine the expected value with perfect information, yun lang siya. I-plus lang natin lahat ng sinagot natin, yung previous table natin. So, ang expected value is $2,300 if the perfect information. So, sa ating table, ang sum niya is 2.3. And then, para makuha natin yung expected value of perfect information, so, yun yung pinaka-gain natin sa perfect information kapag nag-purchase tayo. So, sa ating step 6, determine the expected value of perfect information of iba yung with tsaka yung without. So, ito po ang formula nun. EVPI equals to EVWPI minus EV without PI or max EMV. So, yung max EMV, yun din yung EVWPI. Diba kanina binanggit ko? So, yun po yun. So, sa ating EVWPI, meron tayong 0 doon. So, 0 na yun. Tapos sa EVWPI, meron tayong 2.3. So, ikunin na natin difference na, which is wala naman na bago dahil 0 nga yung EVWPI natin. So, meron tayong value of information na 2,300 also. So, ito na yung sa table natin. And then, yung next natin kukunin yung net gain perfect information. So, para makuha natin yung net gain with perfect information, sa step 7 natin, yun, after deducting the cost of perfect information, yung CPI natin, yun yung kanina yung 0.8. So, ima-minus lang natin dun sa 2.3. So, ang value no ng NGWPI is 1.5. So, ang value ng perfect information natin is 1,500. Since positive yung ating sagot, definitely, ang ating conclusion, since the net gain, if the perfect information is purchased, is positive number, it will be beneficial to the company to buy the information from AC Nielsen. So, yung AC Nielsen, ito yung mga market analyst. Sila yung nagko-compute ng mga value. Parang gumagawa sila ng thesis para makuha yung perfect information. So, ngayon, ibibenta naman nila yon sa mga company na nangangailangan ng perfect information. Bakit kailangan natin yon? Kasi, mahirap kapag tayo lang yung nag-compute sa company. Oo, kasi nakabase lang tayo sa personality, di ba? Tulad ng mga uncertainty. Madalas, mga manager nag-iisip ng mga ganon. Pero, kung magpapatulong tayo sa mga market analysts, which is yung mga tao sa AC Nielsen, kasi sila yung mga nagko-conduct ng mga data, mga perfect data, yung mga nangyayari talaga in reality. So, yun nga po, para mas mapadali yung company, kailangan natin yung mga data ng tagalabas na nagko-conduct talaga ng ganyang pag-aaral. So, yun, bibilin natin yung data na yun para mas makatulong sa ating company, para mas malaman natin kung ano yung mangyayari sa future, di ba? So, ganun lang po yun. Kaya, magigain pa rin naman
naman tayo if bibilhin natin yung data sa outsource. Kaya mag-beneficial pa rin yung company natin. So walang hirap, 'di ba? Hindi na tayo mahirapan para kunin yan. So sa ating part 2 ng ating solution, ang gagawin naman natin dito is mag-setup daw tayo ng expected opportunity loss na table. As I've said a while ago, is a technique used to make decision under uncertainty, under the assumption that the probabilities of each state of nature is known. So sa ating step 1 ng ating EOL, so EOL yun na, expected opportunity loss. Ito yung magiging format ng ating table. So kukunin natin muna yung maximum ng payoff per column. So kanina meron na tayong sagot dyan. So ilagay na lang natin yon. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo para hindi nyo makalimutan. So ayan lang siya, review lang natin. So meron tayong 12 to 0. So ayun na po siya. Ayun na po yung table natin. So ginaya lang natin yung value kanina. And then, ang sunod natin kukunin dito ay yung opportunity loss naman tayo. So dito na tayo nakafocus. Opportunity loss. Ang gagawin naman po natin dito sa ating step 2 para makuha natin ang expected opportunity loss. I-minus daw natin yung mga data dun sa maximum nung yung mga nakapaloob sa column natin. So ibig sabihin po no, meron tayong formula dito na max F minus payoff F, diba? Para sa ating F. Sa alternative naman, meron tayong max A minus payoff A. So yung mga data sa payoff A. And sa U, meron tayong maximum of U minus the payoff U. So dito sa part na to, unahin muna natin resolve yung opportunity loss ng favorable. Kasi tatlo yun eh. So ibig sabihin, siyam na data yung kukunin natin. So dito muna tayo sa favorable. Sa favorable, meron tayong maximum na 12. I-minus lang natin sa bawat data ng column per alternative. So sa ating OF1, meron tayong 12 minus 12 is equals to 0. Sa ating OF2, meron tayong 12 minus 10 is equals to 2. And sa ating OF3, meron tayong 12 minus 0 is equals to 12. So, ito na siya. Tanan! And then, sunod natin kunin ay yung average naman. Sa average, meron tayong OAI na meron tayong maximum ng A minus alternative 1, alternative I. So dito sa ating OA1, meron tayong 2 minus 0, 2 minus 2 is equals to 0. Sa ating OA2, meron tayong 2 minus negative 1. So magiging plus yun dahil negative times negative is equals to positive. So magiging 3. So sa ating opportunity, sub A3, equal siya sa 2 minus 0 is equals to 2. So ito lang yun. Then, meron tayong 0, 3, and 2. Ngayon, sa ating opportunity loss ng unfavorable, so ganun din yung formula niya. So, papalitan lang natin yung U, yung states of nature natin. So, meron tayong maximum na 0 minus negative 7 is equals to positive 7. So, sa pangalawa naman, ay meron tayong 0 minus negative 3, meron tayong positive 3. And sa ating OU3, meron tayong 0 minus 0 is also 0 yun dahil wala naman eh. Wala namang value eh, diba? So, ito na yun. So, kompleto na yung ating data ng ating opportunity loss. Ngayon, kunin naman natin yung EOL natin. So, sa ating step 3, determine the expected opportunity loss per row or yung EOL sub I. So, yung I natin, nakabase naman siya sa alternative. So, dito sa ating EOL sub I, equal siya sa O sub Fi multiply the probability of F plus opportunity sub alternative I. Multiply siya sa probability ng alternative. So, doon naman sa pangatlo, yung OU sub I o yung O sub UI, multiply natin siya sa probability ng unfavorable natin. So, ito po yun. Ito po yung magiging basehan natin sa formula. So, para makompute natin, syempre, substitute natin yun. So, ito na yun. Then, base lang natin yung table natin, ha. Yan, medyo mahirap siya i-discuss, pero mas maganda i-visual natin. So, ito na po yung magiging sagot natin. Meron tayong 4.2 sa ating alternative 1. Meron tayong 2.85 sa alternative 2. And meron tayong opportunity loss sa ating alternative 3 natin. So, ilagay lang natin yan sa table natin. Ito na siya. Yung mga naka-circle na yan. Yan po yung sinagot natin. And then, yung sunod natin gagawin natin dito, kunin naman natin yung minimum nun. Yung minimum ng EOL natin. Kasi nga, i-minimize natin yung opportunity loss natin, diba? So, huwag natin palakihin yung loss. So, dito piliin natin yung pinakamababa. So, dito meron tayong minimum of EOL sub 1, EOL sub 2, and EOL sub 3. So, lagay lang natin yung mga data natin dyan. So, ang minimum dyan is yung 2.3. So, Queenie's decision is do nothing with payoff of 2,300. So, kung makikita nyo po, yung EOL natin na do nothing ay kapares lang siya nung EVPI. Sa lahat ng problem, applicable lahat yon. EOL, tsaka yung ating EVPI natin. Same lang siya. So, ito na po yung ating magiging table natin. Ang decision is do nothing with the payoff of 2,300. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Ako nga pala muli si Mr. XYPH. At kung nagustuhan nyo ang aking video, ay wag na nga ho kayong mag-alanganin na pindutin ng like, subscribe, and click the notification bell para sa ating kaunlad ng ating channel. So, wala pong risk ito, walang mawawala sa inyo. Kaya, tara na, subscribe na. Hanggang sa muli, paalam!